Morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with the Channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, maraming salamat po sa ating mga subscribers. Okay, so ngayon po ay ano na po tayo, no? 7,175 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na kayo para naman we can be able to maintain and sustain this channel. And syempre, parte kayo ng ating pamilya na lumalago na araw-araw. Maraming salamat po. God bless you all po. Ang pag-usapan po natin today ay ang mga tulfo. Yan. Ang mga tulfo po, no? Pag-usapan po natin ang mga tulfo. Tulfo brothers, kumbaga, no? So, yung mga Tulfo brothers ay sumisikat po ngayon, no? Actually, matagal na naman silang sikat, no? Matagal na po silang sikat, mga kaibigan ko, no? Ang mga Tulfo brothers. Dahil nga po ay yung mga nawawalan ng hustisya, yung mga walang pera na mag-hire ng mga abogado at mga naaapi sa lipunan ay dumidiretso sa mga tulfo. Okay? Sila po ay sumusulat, tumatawag, pumupunta sa opisina upang humingi ng tulong at minsan financial, minsan ano po yan, no? Katulad po ng mga artista ay ginagawan po yan ng tulong ng mga tulfo. Okay. Now, ang ano po natin, ang konteksto po natin sa araw na ito ay sapat bang sabihin na ang mga tulfos ay kinabukasan ng Pilipinas? Yan, the future of the Philippines. Mag-umpisa po tayo, no? Umpisahan po natin ang bawat isa. Sino ba itong mga tulfos na ito? Okay? Ito po umpisahan po natin magkakapatid po kasi ito, itong mga tulfo na ito. Okay? Umpisahan po natin kay Ben Tulfo. Ayan. Okay? Umpisahan po natin kay Ben Tulfo. Magkakapatid po yan, no? Si Ben Tulfo, Erwin Tulfo, at saka si Rafi Tulfo. Ayan, tatlo po yan. Actually, meron pa silang kapatid na isa, no? Si Mon Tulfo. Si Mon Tulfo ay isa ito sa mga unang sumikat, no? Doon sa mga parang ano po yan, no? Yung parang um, um, meron isang sikat na periodista dati, no? Ang ano niya, crime scenes. The same thing with Mon Tulfo. Lagi po nating binabasa yan sa Inquirer. Talaga namang magaling yan, matapang atao yan, si Mon Tulfo. Kaya lang, syempre, pag atapang atao, daming babae din. Di ba? Bad boy image, kumbaga. Pero marami pong natutulungan yan si Mon Tulfo. Kung ano nga po, tatakbong senador yan dati, baka nanalo pa yan si Mon Tulfo. Ngunit hindi po siya tumakbo bilang senador ng Pilipinas. Kaya nga po, biglang sumikat itong mga kapatid dahil kay Mon Tulfo. Umpisahan po natin kay Ben Tulfo. Okay? Yan. Si Bienvenido or Ben Tulfo, di Shiba Tulfo. Kapatid po yan ni Rafi at saka Erwin Tulfo. Now, si Ben Tulfo po ay isang, syempre nga po, no, television and radio personality. No? Entrepreneur din po yan. And meron po yung production company. Now, sumikat po yan sa isang programa na BTAG. No? Nakikipagsuntukan po yan, nakikipaghamunan na hindi po ano. Ito po, yung BTAG po ay isang documentary reality show. And of course, investigative public service program. Okay? Now, ito po si best public show for many years. Okay? Meron pa siyang programa na Pinoy US Cups, Pitag Live, and Kilos Pronto. So, kapatid nga niya po, as what I have mentioned, kapatid niya po si Mon Tulfo, na kolumnista ng Inquirer dati. Si Rafi Tulfo, at saka si Erwin Tulfo.
Para-parehas po silang ah, mga journalist. Pero may kapatid din po nila si Wanda Tulfo, no? Si Wanda Tulfo ay isang public servant dati. Actually, naano po 'yan, no? Nagkaroon ng issue nung secretary po siya ng Department of Tourism kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Ayan. Nung si Ben ay ano po 'yan, no? Siya po ay utak na isumbong mo kay Tulfo, no? Nag-air po sa RPN 9 dati, okay? Ito, si Mon Tulfo, no? Si Mon Tulfo ang naging program host, no? Pero nung si Ben ay umalis doon, no? And then nung 1997, okay, 1994 'yun eh, inano nila, no, kinonceptualize nila yung isumbong mo kay Tulfo. Ngayon, ito po ay um nung 1997, nilaunch naman ni Ben Tulfo yung Philippines Most Wanted. Okay. Ito, siyempre, alam mo naman ang Pilipino, minsan gaya-gaya, puto maya. Ginaya po nila doon sa America's Most Wanted, dito po sa PTV4. Okay? Now, nag-expand po ito, no? To TV, to radio through DZXL. Wala na pala DZXL. Now, the program was hosted together with his brother Rafi. Doon pala sumikat si Rafi Tulfo. Okay? Okay. However, after a year of hosting Philippines Most Wanted, he left the program, which in turn leaving Rafi to go solo. Ayun, kaya pala si Ben Tulfo, kumbaga pwede na sana tumakbo ito bilang senador ng Pilipinas, ngunit hindi po hindi po natuloy. Okay. Now, and then 2001 nag-return siya, bahala si Tulfo. Now, Bitag Live was later offered the morning show slot by DZME. He was later offered to be the editor-in-chief of Manila Standard. Then he wrote his column for Saksi Ngayon, a sister publication of Manila Standard. Okay, so ano po yan, no? Talagang journalist naman. In 2005, naging ano po siya UNTVs, no? Daniel Razon. Isa pa to, si Daniel Razon, no? Pwede rin tumakbo bilang senador ng Pilipinas. Okay? And then he became one of the hosts of Filipinas Gising Ka Na Ba? Which was immediately followed by Bahala si Tulfo from 9 a.m. to 10:30 a.m. And after that, What's Up Doc? Pero, siyempre, Erwin Lane later joined Ben at UNTV in 2006. Tulfo was later renamed Tulfo Brothers. Bahala si Ben at Erwin. However, in June of the same year, Erwin left to host Isumbong Mo, Tulfo Brothers at RPN 9. Ben went solo again, renamed the show back to its original title. Actually, no, parang may mga gap-gap sila, no, na mga kapatid niya. In 2011, TV5 offered Ben to co-anchor with his two brothers for T3. In addition, Ben offered TV5 his Pinoy US Cups to be shown at TV5 sister television station Action TV. 2013 was a rough year for TV5 as it faced ailing finances. This does not stop him from staying as a talent host for T3 together with Erwin and Rafi. Okay. Now, however, T3 officially folded up in April 2016. This caused the brothers to part ways with separate commitments within the network. In June 2007, Ben and Erwin decided to cut ties with TV5. He also pulled out Bitag Live and later moved to PTV4. Okay? Ayan. Alright, now, ayun po, no? So, ano po talaga to, no? Marami po siyang show, kumbaga, no? Yan. Okay po. Ang susunod po natin dyan ay si Erwin Tulfo, no? Siyempre, broadcaster yan. Maraming mga shows din yan in the past. Pero ito po si Erwin Tulfo ay talaga namang nung panahon po ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga rallies niya, siya po ay ang nag-MC. Siya po yung nag-host. Kumbaga, before the actual rally. Nung naging presidente na si Pangulong Bongbong Marcos, inappoint po siya bilang DSWD Secretary ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit,
ano lang po, wala pang isang taon yata yun, ay ano na po siya, bypass na po siya ng Kongreso. Okay? Hindi po siya tumuloy na bilang DSWD Secretary dahil ayaw nga po ng Kongreso, may mga na-bypass po siya or may mga issues din po siya sa buhay, Sir Erwin Tulfo. Ang mahalaga po kasi, no, kahit may mga issues ka, may isang taong naniniwala sa'yo, sapat na yun, okay na yun. No? Hindi sinasabing wala kang plano, walang direksyon, masakit kaya yun. Di ba? Ah, dapat tuloy-tuloy lang. Kung pinasok mo ito, tuloy-tuloy lang. Walang ano, no? At saka, mahirap kasi dun sa tao din yun, no? Ganun po yun. Okay, kaya si Erwin ay hindi po siya, ano, no? Sinuportahan ng Kongreso. Sinabi po ng Kongreso ay wala kang direksyon. Wala kang direksyon, wala kang plano. Kaya ganun. Kaya po si Erwin Tulfo ay nawala po sa Department of Social Welfare and Development. Okay? Pagkatapos po noon, ay ito si Erwin Tulfo ay ironic, no? Pumunta po sa ACT-CIS. Yung ACT-CIS, ito po yung parang hindi parang ito po yung ang party list ng mga Tulfos. Yan. Sasabihin po natin yan mamaya. Okay. Now, Ah, ah, ano po yan, no? Naging party list po yan. Pangalawa po. Pangalawa pong party list, ang Erwin Tulfo, no? Naging congressman po yan si Erwin Tulfo. Ayan. Ngayon, naging deputy majority floor leader yan ng House of Representatives. Okay? Sa pamumuno ni Speaker Martin Romualdez. Okay? Pagkatapos po niyan ay, eto po, ang susunod po natin ay si Raffy Tulfo. No? Si Raffy Tulfo, the same thing with the Tulfo, his Tulfo brothers, ay naging broadcaster din po yan. Yan nga po sumikat yan. No? Now, ngayon po ay senador ng Pilipinas. First time po tumakbo noong 2022, ngunit nanalo, number 2 pa po siya. Ngayon, marami po siya mga comments sa ating mga public servant, sa Department of Health, sa Lotto, sa PhilHealth, etc. Marami po yan kay Senador ng Bayan. Okay? Ay ano po, no? Bakit po na-mention natin itong mga Tulfo brothers na ito? No? Dahil nga po, si Ben Tulfo biglang angat sa survey sa senators. Okay? Pang-ilan po siya? Pasok po siya sa 12. Si Erwin Tulfo ganun din, no? Ganun din po, no? Pasok din po siya sa Senado. Pasok po siya sa 12. Okay, congressman po yan today. Okay. Ang mga ano pa, yung anak ni Raffy Tulfo, congressman po yan sa 2nd District ng Quezon City. Matindi po, di ba? Ang asawa po ni Raffy Tulfo ay congresswoman po ng ACT-CIS, the same thing with Erwin Tulfo. Okay? Now, si Raffy Tulfo po, come 2028, ngayon pa lang, number one na po siya sa survey, ngayon pa lang, no? Number 2 na po si Sara Duterte, o pantay sila, statistically tied. Okay? Number 1 na po siya. Okay, now, 2028, no, meron pa siyang time to prepare, time to strategize para maging tuluyang maiwanan si Sara Duterte. Ganun po 'yon, no? Malamang sa malamang sa 2025, kung yung dalawa ay tatakbo bilang senador, tingin natin baka ito ay manalo, hindi lang po dalawa ang magiging magkapatid na senador, kundi tatlo po yan, tatlo pong magkapatid na Tulfo o na senador na magkakapatid, si Ben Tulfo, si Erwin Tulfo, at saka si Raffy Tulfo. Tapos sa Kongreso, may maiiwanan pa sila na ACT-CIS na congressmen and women siguro, and then of course, yung 2nd District, magre-re-elect yung anak ni Raffy Tulfo, patay na. Di ba? Hindi ko alam kung maganda ito para sa Pilipinas because in the history of the Senate, first time itong mangyayari na hindi lang dalawa, kundi tatlo ang magkakapatid na mai-elect natin dyan sa Senado.
Okay, so sino ba yung mga magkakapatid na sa Senado? Cayetano Brothers, Ejercito Brothers, si ano yung mag-ina, Villar, and then baka sa 2025, Villar siblings yan, no? Cayetano siblings, Ejercito siblings, and then of course Villar siblings, and then ito, no, Tulfo siblings, apat. Kung na-elect pa pala yung Binay, di ba? O grabe, lima. Pero hindi po na-elect. Sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyo. No? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe kaibigan, maraming salamat. Mag-subscribe ka naman para man we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless all.